Napalingon siya sa tumawag sa kanya. Kaopisina niya ito, si Maylin. Hawak nito ang telepono. Sino raw? Tanong niya rito habang tumatayo upang kunin dito ang telepono. Magkatabi lang sila ng mesa. Charlie, sabi nito. Natigilan siya. Magdadalawang buwan na mula ng pasubalian niya ng kasinungalingan nagkatotoo dahil mag-iisang buwan na ang relasyon nila ni Basil. Pero noon lang uli siya naalala ni Charlie. Sandali siya nagalangan kung sasagutin o pagtataguan na lang ito. Ipinasya niyang kausapin na lang ito. Gusto rin niya malaman kung ano ang nangyari dito. Baka may ibabalita itong maganda sa kanya. Tulad ng iba na at desente na ang trabaho niya. Hi, bati nito nang marinig ang boses niya. Happy birthday. Nagulat siya. Thank you. Kanino mo na lamang birthday ko ngayon? Kay Kathleen. Kailan kayo nagkausap ni Kathleen? Paminsan-minsan, nagpapalitan kami ng text. Paliwanag nito. Nagulat ulit siya. Walang binabanggit si Kathleen sa kanya tungkol dito. Ang buong akala niya ay wala na rin tong komunikasyon kay Charlie. Busy ka? Medyo. Bakit? Kinakabahan siya. Yayayain ba siyang lumabas nito? Tatanggihan lang uli niya ito kung sakali. Nandito kasi ako sa ibaba, sa lobby, sabi nito. Nasa ikatlong palapag ang opisina niya. Kausap ko yung mga gwardya. Sa kanila ako nakigamit ng telepono, sabi nito. Nahihiya naman akong umakyat sa opisina nyo. Bakit ka aakyat dito? Iaabot ko sana itong regalo ko sa'yo. Medyo malaki kasi, pero magaan naman. Natigilan ulit siya. Bakit nag-abala ka pa? Pagkuway, sabi niya. Hindi pa rin yata siya nakakalimutan ito. Wala ito, mumurahin lang. Nasa mall kasi ako nang i-text sa akin ni Kathleen na magbe-birthday ka pala. Kaya naghanap na ako roon ng pwedeng irigalo sa iyo. Ipinaapura ko na nga ito. Ano ang ginagawa mo sa mall? Naghahanap ka ng kliyente? Gusto sana niya itanong. Gusto mong kunin ko yan? Yung gift mo? Kung pwede sana. O kaya isundin mo na lang ako rito sa baba para iakit ko itong regalo sa opisina mo. Hanggang maaari sana ay ayaw na niya magkaroon pa ng ugnayan kay Charlie. Pero kung busy ka, sige, ako na lang ang pupunta sa mesa mo. Hindi. Mabilis na tanggi niya. Ako na lang ang pupunta dyan. Kukunin ko na lang yung regalo mo. Hindi mo ako pwedeng sabayan sa pagkakyat pabalik sa opisina ko. Baka mamaya may makakilala pa rito sa opisina nila. Baka isipin pa na naging customer na siya nito. Pero naging customer naman talaga siya nito. Wala nga lang nangyari. Hindi tuloy siya ang pinagbayad nito. Pagkababa niya ng telepono, ay nagmamadali na siyang bumaba. Hindi na niya hinintay ang pagbubukas ng elevator. Kulang na lang ay magpadala siya sa hagdan upang makababa agad. Hindi magandang magtagal sa opisina nila si Charlie dahil baka nga may makakilala dito. Nakita niya ang kausap ito ng dalawang gwardya habang naglalakad siya palapit dito. Ang dadaldal talaga ng mga guard na to. Naka-smid na turan niya sa isip. Lahat ng bisita sa kumpanya nila ay kinakausap ng mga ito. Natakot na naman siya. Baka sinasabi na nito sa mga gwardya kung ano ang totoong hanap buhay nito. Kaya pangiti-ngiti ang mga gwardyang kausap nito. O baka nagpapanggap na naman itong isang civil engineer. Sana naman. May hawak nga itong regalo. Nakangiti agad ito nang makita siya. Hindi niya maintindihan, pero yung tinging ibinibigay nito sa kanya ng mga sandaling iyon ay tinging ibinibigay ng isang lalaki sa babaeng pinakamamahal nito. Gusto niyang mailang sa pagkatitig nito sa kanya. Casual lang ang suot nito, white polo shirt and jeans. Malaki ang dalang regalo nito. Ang hula niya ay painting iyon. Pero hindi basta-basta ang halaga ng isang iyon. Kaya ba nitong bilhin iyon? Kahit ang mumurahing painting ay mahal pa rin para sa bulsa nito. Baka imitation lang iyon. Hi! Bungad nito sa kanya nang makalapit na siya rito. Happy birthday! Bati uli nito sa kanya habang iniabot sa kanya ang dalang regalo. Kinuha niya iyon. Hindi siya nagpapahalata rito na kinakabahan siya habang kaharap niya ito. Ano to? Painting? Buksan mo. Doon na lang sa opisina. Thank you rito. Tila nahalata rin nito ang pagiging asiwa niya.
Baka marami ka pang ginagawa, sabi nito. Medyo. Dapat na pala akong umalis, nakangiting sabi nito. Hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa mukha niya. She could sense that he really missed her. Pakiramdam nga niya ay gusto siyang yakapin nito ng mahigpit. She missed him too. Umakbang na ito palabas ng building. Thank you uli rito, aniya. Lumingon ito sa kanya at gumuti ulit. Kahali-hali na pa rin para sa kanya ang ngiti nito. Nakaramdam siya ng panghihinayang. Charlie would have been a good boyfriend. Sinundan niya ng tingin ang paglabas nito. Natigilan siya sa nakita niyang tinunton ng mga paa nito. Lumapit ito sa nakaparadang sasakyan. Isang mukhang bago at nangingintab na Mitsubishi Lancer na nakaparada sa paglabas lang ng gusali ng bangko nila. At sumakay roon. Sa driver seat ito umupo. Nag-iisa lang ito. Sinundan niya ng tingin ang paglayo ng sasakyan nito hanggang sa hindi na ito maabot ng tingin niya. Napaisip siya, paanong nagkakotse yon? Ganoon na ba kalakas kumita ang klase ng hanap buhay ni Charlie? Kung sa bagay, may yumayaman naman talaga sa hanap buhay na iyon. Maybe, a rich matron or a gay got interested in him. Mabait naman si Charlie, kaya hindi talaga malayong swertihin. Pero hindi niya maitatwa ang kirot na sumisigit sa kalublooban niya ng mga sandaling iyon. Matamlay na nagbalik siya sa mesa niya, bit-bit ang malaking regalo. Binubuksan niya ang regalo ni Charlie nang isa sa kanyang mga kaopisinang babae ay lumapit sa kanya. Si Desiree. Teller ito. Galing pa ito ng ground floor. Magkakilala pala kayo ni Charlie. Nakangiting sabi nito sa kanya. Halos sakop na binubuksan niyang regalo ang buong mesa niya. Hindi agad siya nakasagot. Walang masabing nakatingala lang siya rito. Nakita ko kayo nag-uusap kanina sa lobby. Iniisip niya kung lulusot pa rin at sasabihing nagtanong lang sa kanya si Charlie at hindi niya ito kilala. Pero paano niya ipapaliwanag ang regalong binubuksan niya ngayon? Baka nakita rin itong hawak-hawak din ni Charlie ang regalong iyon. Ipinasya niyang umamin na lang. Oo, magkakilala kami. Pwede naman niya sabihing hindi naman sila masyadong magkakilala ni Charlie. Paano kayo nagkakilala? Matagal ko ng crush yun. Crush mo si Charlie? Huwag mo sabihing hindi ka nagagwapuhan doon. Oo, gwapo siya. But gulat na gulat kang malaman na may crush ako sa kanya. Wala lang. Magkakilala ba kayo? Oo. Saan kayo nagkakilala? Doon din ba sa tambayan ng mga lalaki nagbebenta ng aliw? Kaibigan ko yung isa niyang kasin. Ano yung kasin niya? Callboy rin? Ano yung kasin niya? Inedit niya ang tanong na naglaro sa isipan niya. Engineer din. Engineer din? Oo. Sino yung isa pang engineer? Yung kasin niya? Oo. Alam ko. Sino yung isa pang engineer? Si Charlie? Si Charlie? Engineer? Civil engineer. Muntik na siyang mapahagalpak ng tawa. Nabola rin yata ito ni Charlie. Hindi mo alam na engineer si Charlie? Nagtatakang tanong nito. Ang alam ko ay yung totoong trabaho niya. Hindi ko alam na engineer siya. Matagal na ba kayo magkakilala? Kailan lang? Kayo? 3 years na. Sinundan nito ng tawa ang sinabi. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako pinapansin. Sa bagay, bihira na naman kami magkita. Hindi na rin kami halos nagkikita ng kasin niya. Telepono na lang ang kontak ko roon. 3 taon na nitong kakilala si Charlie. Imposibleng makapagsinungaling si Charlie rito ng ganong katagal tungkol sa totoong trabaho nito. Bakit di ka lumapit sa amin kanina habang nag-uusap kami kanina? Nasa pwesto ko ako, saka may mga depositors kanina. Nakarating ka na ba sa bahay nila? Usisan niya rito. Oo. Twice pa lang yata. Ikaw, hindi pa. Mayaman ang pamilya nun. Sa Dasmariñas Village sila nakatira. Dating pilot yung father nun. May kapatid siyang pilot din. Nagsisimula ng manlaki ang ulo niya. Were they talking of the same Charlie? Nakausap ko na yung mga kapatid niya? Oo. Yung parents niya? Oo. May okasyon noon nang magpunta kami sa bahay nila.
Pero nakalimutan ko na kung ano. Mababait silang lahat sa pamilya nila. Si Charlie, dating seminarista yon. Magpapari sana kaya ang bait-bait, nagbago lang ng isip. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Gusto sana niyang petsirahan ang kausap at ipagdiinan dito ang tanong na yon. But it was obvious that she was telling the truth. She had too many details. Kumbaga sa isang kaso, may prima facie evidence to. At saka bakit nito i-imbentohin na sinasabi nito? Alam nitong civil engineering ang kurso ni Charlie sa kolehiyo. Kanina, nakakita rin siya ng ebidensyang magpapatunay na galing nga sa isang mayamang pamilya si Charlie. Ang dala nitong sasakyan. Ay, ang ganda! Bulalas ni Desiree. Hindi niya namalayang nabuksan na pala niya ang regalo. Gutay-gutay na ang binaklas niyang gift wrapper. Iyon ang napagdiskitahan niya dahil sa makahalong damdamin na bumabalot sa kanya ng mga sandaling iyon. Bunga ng mga sinasabi ng kausap. It was a painting indeed. A painting of an angel. Isang babaeng anghel. Ikaw yan ah! Bulalas ulit ni Desiree. Saka lang niya natitigan ang mukha ng anghel. Kamukha nga niya iyon. Hindi lang kamukha. Siya nga iyon. Paano nailaraw ni Charlie sa sino mang gumuhit niyon ang mukha niya? Parang alam na niya ang sagot. Palihim siyang kinunan ni Charlie ng larawan. Kailan? Noong natutulog siya marahil sa motel kasama nito. I still consider you as my angel. Happy birthday. I still care, sabi ng card na kasama ng regalo. Naramdaman agad niyang gusto mangilid ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Tiniyo na agad niya yon, hindi pa man gaanong namumuo. Mukhang special ka kay Charlie ah, komento ni Desiree. Hindi siya umimik. Pero may boyfriend ka na, di ba? Sumunod na tanong nito. Hindi pa rin siya nakasagot. Natulala na siya sa regalo ni Charlie. Ang iniisip niya ay kung bakit naging sobrang stupid siya. At hindi na muna niya inalam kung ano ang totoong pagkatao ni Charlie bago niya tinaboy ito. Sinundo si Jadine ni Basil na mag-uwian. Iniwan niya ang regalo ni Charlie sa opisina. Ipapaliwanag pa niya yon kay Basil kung makikita niya ito. Baka pagmulan pa nila ng away iyon. Mabuti sana kung ordinaryong regalo lang iyon. Sa isang tao lang na espesyal ang tingin sa kanya, maaari manggaling ang ganoong regalo. May dala ring regalo sa kanya si Basil, isang kwintas. They had dinner that night at a posh restaurant. Hindi lang niya alam kung nahalata ni Basil na matamlay siya habang kasama nito. Was it your fault or his? Hindi agad nakasagot si Janine. Kanina pa niya pinag-iisipan ng tanong na yon pero hindi pa rin siya makaapuhap ng sagot. Pakiramdam niya ay nasa ulap siya. Nalulula at naliliw pa rin siya sa mga natuklasan niya tungkol kay Charlie. Inulit ni Pauline ang tanong nito. Was it your fault or his? Kung ako ang sasagot niyan, sasabihin ko, siya. Dapat, nung una pa lang nating napagkamalan siya, ay itinaman na niya tayo na hindi siya for rent. Pero, anong ginawa niya? Sinakyan niya tayo. Sinakyan ka niya. Parang lumalabas na pinaikot niya tayo. Sigunda ni IC. Niloko ka niya. Hindi pa rin siya nagsasalita. Nasa loob sila ng isang coffee shop ng mga sandaling yun. Siya ang nagyaya sa mga ito para pag-usapan nila ang pagbisita sa kanya ni Charlie nang nagdaang araw at ang pagbibigay nito ng regalo sa kanya. Anyway, ani ni IC, hindi mo naman siya dapat panghinayangan. Ano bang meron siya na wala si Basil? Mayaman din naman ang pamilya ni Basil. Professional din naman si Basil. Mas gusto ko si Charlie, sabi niya. Tila nababaghang napating si Pauline sa kanya. Hanggang ngayon, tanong nito sa kanya. Tumango siya. Natahimik ang mga kaibigan niya. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Pagkuway, tanong ni Pauline. Break up with Basil and run to Charlie? Mabait si Basil para ganunin ko. Pero mas mahal mo si Charlie. Pinipilit ka namang mabura yung anumang nararamdaman ko kay Charlie. It's obvious you're not succeeding, sabi ni Pauline. Hindi ko gusto yung ginagawa ni Charlie na hindi agad pagtatapat sa'yo ng totoong pagkataon niya. Pero kung siya ang mas mahal mo, I will advise you
to go to him. I think Basil will understand. I have no plans of doing that. Magpapakamartir ka na nga lang. Ang tanga-tanga ko kasi, himutok niya. Dapat ay inalam ko na muna kung ano ba talaga ang trabaho ni Charlie. Bakit ba ako naniwalang for rent nga siya? Eh hindi naman siya mukhang for rent. Tanga rin kami, sabi ni IC. Sandali nyo lang naman siya nakasama. Hanggang sa motel ba, hindi ka man lang nang hinala na nagpapanggap lang siya? Tanong ni Pauline. Hindi. Siguro dahil medyo nakainom ako. Saka, ayon lang siya ng ayon sa tuwing babanggitin ko yung trabaho. Ang napansin ko lang, ngiti siya ng ngiti tuwing mababanggit ko yung trabaho niya. Nangingiti siya dahil napapaikot ka niya, sabi ni IC. Hindi naman siguro niya intensyon lukuhin ako o paikutin ako. Pasubali niya. Anong tawag mo roon? Baka naghihintay lang siya ng pagkakataong magtapat. Siguro, iniisip niya na baka mag-freak out ako o lalo lang ako mataranta kung malalaman kong hindi pala siya for rent ng gabing yun. Bakit hindi pa rin siya nagtapat kinaumagahan nung hindi ka nalasing? Baka nakalimutan niya, singit ni Pauline. Pwede yun, sang-ayon niya rito. Saka nung dumalo siya sa bahay, sinabi niya sa family ko yung totoo, na isa siyang engineer. Oo nga pala, bakit di ka pa rin naniwala roon? Akala ko kasi, binobolo lang niya sina Kathleen. Sino ba naman ang aamin na ganoon ang trabaho mo? Lalo na sa pamilya ng babaeng gusto mong pormahan. Sa bagay, saka alam kong undergrad siya ng engineering. Baka kako nangangarap lang siya na kunwari ay engineer na nga siya. May naalala siya. Saka nga pala, bumaling siya kay IC. Sabi mo sa akin noon ay nakita mo siya roon sa lugar na una nating kinakitaan sa kanya. Pabiro nagtakip na mukha si IC. Sorry. Sorry for what? Tanong niya rito. Hindi totoo nakita ko siya roon. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Kasi nga, parang napofall ka na kay Charlie. Eh ang paniwala ko noon, foreign talaga siya. Kaya ayun, nagsinungaling ako para sumama kang makipag-date kay Basil. Napabuntong hininga na lang siya. Tama na ang pagsisintir, sabi ni Pauline. Kung hindi mo kayang saktan si Basil, ay kalimutan mo na lang si Charlie. Hindi ka naman masisisi nun kung inaiwan mo siya dahil akala mo nga ay ganun ang trabaho niya. Naghanap ka lang ng isang dissenting boyfriend. Nagparamdam na ba uli sa'yo si Charlie pagkatapos kang bigyan ng regalo? Tanong ni IC. Nag-text siya kanina. Ano ang sabi? Forwarded message. Bumati lang ng magandang umaga. Nag-reply ka? Oo. Anong sinabi mo? Forwarded din. Bakit di mo siya sinumbatan? Ayoko. Bakit? Ewan ko. Basta, nahihiya ako. Ikaw nga ang pinaikot niya eh, sabi ni IC. Pinaikot ba talaga niya ako? Ako tingin ko, wala talaga siyang balak na paikutin ka, Janine, sabi ni Pauline. Tama ka. Naghihintay lang siguro yun ng pagkakataong ipagtapat sa iyo ang totoong pagkatao niya. But sadly, that opportunity did not come. It may be a blessing in disguise, though. Baka hindi kayo para sa isa't isa. Baka pag nagkatuluyan kayo, ay may mangyaring hindi maganda. Like, tanong niya. Magpatayan kayo? Nakangiting sabi ni Pauline. Contradicting the goriness of what she just said. Mapatay ka niya o mapatay mo siya. Crimes of passion. That's terrible, sabi ni IC. Kaya, kalimutan mo na talaga yan si Charlie. Mabait naman si Basil eh. So, change topic na tayo, sabi ni Pauline. Maganda raw yung bagong labas na unit ng Apple. Nakita nyo na ba? Isinabit ni Janine sa dingding ng kwarto niya ang iniregalo sa kanya ni Charlie. Kung makikita yun ni Basil sa sala, baka palagi pa nitong pagsilosan niyon. At least sa kwarto niya, nakatago yon. Hindi naman ito makakarating doon. At saka, gusto niya, palagi rin niya ito nakikita. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya niya na hindi nagtangka si Charlie na ligawan siya. Hindi kasi niya sinasabi na itinaboy na niya ito bago nito nagawa yon. Ang konklusyon ng kanyang ina nang unang nakita nito ang nirigalo sa kanya ni Charlie
ay mahal siya nito. Hindi raw maiisip nito na magre-regalo ng ganun kung hindi siya mahal nito. Boto rin ang mga ito rito at nababaitan din dito. Kaya lang, ay alam niyang mas matutuwa ang mga ito kung si Charlie ang ipinalit niya kay Vernon. Lately, ay nahihirapan siya matulog sa gabi. Madalas, magmamadaling araw na, ay nakadilat pa siya at nag-iisip. Kinakabahan siya. Parang bawat araw ay nag-iiba, lalo ang ipinipintig ng puso niya sa sinasabi ng bibig niya. Ang lumalabas sa bibig niya ay ang pangakong tuluyan niyang kakalimutan si Charlie. Ang inuutos naman sa kanya ng puso niya ay huwag niya itong burahin sa isip niya. Janine, masarap? Tanong ni Basil sa kanya. Napansin siguro itong sunod ang pagsubo niya. She was feasting on shrimp tempura. She was hungry at that time. Nasa loob sila ng isang mall at katatapos lang nila manood ng sine. Kahit hindi ka tumango, alam kong masarap yung kinakain mo. Nakangiting sabi ni Basil. I-remind lang kita ng laging sinasabi sa akin ng mother ko when I was 4 years old na ang pagkain minunguya muna bago nilulunok. Sobra ka ha? She said while her mouth was still full. Bakit di ka kumakain? Tanong niya rito. Halos hindi nito nagagalaw ang kinuha nitong beef teriyaki. Kinakabahan kasi ako. Sagot nito. He said this with a nervous smile. Saan ka kinakabahan? Magpupropose kasi ako. Siya naman ang kinabahan. Ano magpupropose? Will you marry me? Muntik na siyang mabilaukan sa kinakain niya. Bakit? Tanong ni Janine kay Basil habang pinapahid niya ng tissue paper ang munting mantsa ng pagkain sa bibig niya. Anong bakit? Ganting tanong ni Basil. Bakit ka nagpo-propose? Anong bakit ako nagpo-propose? Natatawang tanong ni Basil. Girlfriend kita. Of course. I have plans of marrying you. Sabi niya. More than 2 months pa lang ang relasyon natin. Does it matter? Kailangan ba matagal lang mag-boyfriend ang isang couple bago magpakasal? Parang gusto niyang mawala ng gana. Ang alokinsiya ni Basil ang kasal ang pinakahuling bagay na gusto niyang gawin nito. Mabuti na lang at halos ubos na ang kinakain niya. Hindi naman, aniya. She suddenly found herself in a bind. Ang iniisip niya nito mahuling araw ay ang makipagkalas na kay Basil dahil lalabas na niloloko niya ito kung ipagpapatuloy nito ang pakikipagrelasyon sa kanya. May kaunti pa siyang nararamdaman dito pero katiting na iyon kumpara sa nararamdaman niya kay Charlie. Pero hindi siya umaasa matutuloy na ang pagligaw sa kanya ni Charlie kapag nalaman nitong wala na sila ni Basil. Bagamat matutuwa siya kung mangyayari iyon. Buong puso niyang tatanggapin ito. Ang pagkakaroon ng maling akala sa pagkatao nito at ang pagtataboy rito bago pa man siya maligawan, nito ay tinuturing pa rin niya ang dalawang pinakamalaki at pinaka-estupidong bagay na nagawa niya sa buong buhay niya. Ang tumayo lang siguro sa gitna ng riles habang may dumaraan tren ang tatalo sa kaestupidahan ng mga ito. Ayaw na lang niyang pasahin pa si Basil na mahal na niya talaga ito. Oops, I almost forgot. Sambit nito bago may hinugot sa bulsa ng pantalon nito. Isang maliit na kahon iyon. Our engagement ring. Umakma itong susuot ang singsing sa daliri niya. No! Mabilis na bawi niya sa kamay niya na hawak na nito. Nagulat ito sa reaksyon niya. Bakit? I don't think I'm ready for marriage, Basil. Tumatanggi ka? Banaag ang sakit at pait sa mga mata nito. Hindi naman sa tumatanggi, sabi niya. Kahit iyon naman talaga ang ginagawa niya. Kaya lang ay ano? Ayaw mo magpakasal sa akin? Hindi sa ganon. Gusto ko rin. Kaya lang, ay huwag muna ngayon. Kailan? Maybe 2 years from now. Ang tagal pa nun. A year and a half. Matagal pa rin yun. Make it a year. Kung pumayag ako ngayon, kailan mo balak sana magpakasal? 2 months from now. Napalunok siya.
Mukhang wala na talagang balak si Basil na pakawalan siya. Natatakot tuloy siya sa magiging reaksyon nito kapag sinabi niyang hindi lang ayaw niya magpakasal dito, kundi ayaw na talaga niya rito. Ang bilis naman, sabi niya. Tinitigan siya nito, parang binabasa kung ano talaga ang saloobin niya. Okay, sige. A year and a half from now. Baka pagdating ng panahong yon, ay humingi ka ulit ng palugit. Hindi na, sabi niya. Napalunok ulit siya. Baka pagdating ng panahong iyon, ay may kanya-kanya na tayong bagong karelasyon. You should have told him the truth. Ang hinaing ni Pauline habang kausap nito si Janine sa telepono. Ikinuwento niya rito habang nakahiga siya sa kama sa loob ng kwarto niya ang tungkol sa pagtanggi niya sa alok na kasal ni Basil kanina. Alam na rin ni Pauline na binabalak niyang kalasan ang nobyo niya dahil si Charlie ang talagang mahal niya. Hindi ako nagkalakas ng loob, sabi niya. It will hurt him. Janine, masasaktan si Basil kahit kailan ka makipag-break sa kanya. Mahal ka ng tao. I will wait for the right time. There will be no right time, Janine. Baka mag-fall out of love din siya sa akin. Naging boyfriend mo si Vernon ng 2 years pero hindi siya nag-fall out of love sa'yo. Ngayon pa bang girlfriend ka niya? Mangyayari yon? Natakot kasi ako sa magiging reaction niya. I don't think he's a violent person. Sasabihin mo bang dahil in love ka na sa ibang lalaki, kaya nakikipag-break ka na sa kanya? Hindi. Anong sasabihin mong dahilan? Hindi ko na siya mahal. Ganun lang. Paano kung itanong niya kung bakit hindi mo na siya mahal? Sasabihin ko hindi ko alam. Basta naramdaman ko na lang na hindi ko na siya mahal. Iisipin niya na ginawa mo lang siyang panakibutas kay Vernon. I don't care. Ano ba ang balak mong gawin pag wala na si Basil sa buhay mo? Magpa-cute kay Charlie? Hindi. You said you are in love with him. Oo, pero hindi ko ito ipagsisigawan sa buong mundo. Pero ibubulong mo kay Charlie? Hindi rin. Why not? Nakakahiya. Common na yung magparamdam ang babae sa lalaki ngayon, Janine. Alam ko. Pero ipinagtabuyan ko siya. I don't think he minded it. Kung sineryoso niya yon, sana hindi kanya binigyan ng regalo nung birthday mo. Sana hindi na siya nagte-text sa'yo ngayon. Nakakahiya pa rin. Ako na lang ang magsasabi. Wag. Ikaw na rin ang may sabing, tingin mo ay in love pa rin sa'yo si Charlie. At naniniwala ako roon. Basta gusto ko, ligawan niya ako. Hindi dahil nalaman niyang may gusto ako sa kanya. Ay nako, amang babae talaga. Pag nai-in love, gumugulo lalo ang isip. Bumuntong hiningang sabi ni Pauline. Bumalik na lang tayo kay Basil. Are you sure na hindi mo talaga siya mahal? Oo. Are you sure na hindi nababalik yung nararamdaman mo sa kanya? Oo. Paano kung mabalitaan mo na lang na may girlfriend na palang iba si Charlie? O biglang nag-asawa na siya? Hindi pa rin bababalik yung love mo kay Basil? Tingin ko, dapat sigurado ka. Kaligayahan mo ang nakataya rito. Hindi na babalik, sigurado ako. Then, huwag ka na magpaligoy-ligoy. Kayo nito. Tapatin mo na siya. Kung hindi mo na kaya ng harapan sa telepono, kung hindi mo pa rin kaya sa telepono, sa sulat, o sa email, o sa text. Napakaraming klase ng komunikasyon ngayon. Kung gusto mo siya nang malayo siya habang kausap mo, pero nakikita mo siya, nandyan ang webcam. Pero kung ako ikaw, sasabihin ko to sa kanya ng personal, ng face to face. Para malaman mo talaga yung magiging reaksyon niya, sabi ni Pauline. Para makikita mo talaga kung ano ang magiging reaksyon niya. Kung masasaktan ba talaga siya ng gusto o matatanggap niya ito. Hindi mo ito malalaman sa telepono. Para maribot mo kung ano man ang sasabihin niya sa'yo o isusumbat niya sa'yo. Para right there and then, ay maklear mo na sa kanya ang lahat. At saka parang mababastas mo siya kung dadaanin mo lang sa telepono o sa sulat ang gawin mo pakipag-break sa kanya. Kung tatawagan mo lang siya o susulatan, tiyak na hihingi rin siya sa'yo ng face to face na pag-uusap.
Sa sulat, baka ma-misinterpret pa niya kung ano man yung gusto mong sabihin sa kanya. Baka sa halip na matanggap agad niya yung desisyon mo, ay lalo siyang mainsulto. So, kung ako ikaw, bukas na bukas din, pag sinundo ka niya sa trabaho, yayain mo siya sa isang lugar na medyo matao. Bakit kailangang matao? Naguguluhang tanong niya. Para kung maging violent man yung reaksyon niya, sasabihin mo ay may aawat sa kanya. Paliwanag ni Pauline. Marahang tumawa ito. At paalam na tuloy para makatulog ka na, para medyo relax ka pag nagkaharap na kayo ni Basil. Pag puyat ka, hindi masyadong maganda ang takbo ng isip mo. Hindi niya ito pinigil sa pagpapaalam. Alas 9 ng gabi na magsimula sila mag-usap nito. Alas 2 na matapos iyon. Pero hindi nasunod ni Janine ang payo sa kanya ni Pauline. Nang sumunod na araw, kumain sila sa labas ni Basil, pero hindi pa rin siya nagkalakas ng loob na sabihin dito ang gusto niyang iparating dito. Kinakabahan pa rin siya. Para kasing lalabas na napakalupit niya rito. Wala itong kasalanan sa kanya, kundi ang mahalin siya. Matagal na siyang minamahal nito. She had been wishing she would really fall in love with him. Pero ayaw mangyari niyon. Hanggang isang araw, ginulantang siya ng isang balita tungkol kay Basil. Inaresto ito ng mga pulis. Ano raw ang kaso? Tanong ng kapatid ni Janine na si Patrick sa kanya habang ipinagmamaneho siya nito patungo sa presintong kinaroroonan ni Basil. Kasama rin nila si Kathleen. Sabado noon at mag-aalas 10 ng gabi. Kalahating oras na mula nang sabihin sa kanya ng kapatid ni Basil na dinampot nga ito ng mga pulis. Ayaw sabihin sa akin ni Cynthia, tugon niya. Ang nakababatang kapatid ni Basil ang tinutukoy niya na siya nagbalita sa kanya ng nangyari kay Basil. Puntahan ko na lang daw sa presinto si Basil. Ayaw pa nga sana niya sabihin sa akin na nakakulong pala si Basil. Bakit? Ewan ko. Buti sinabi sa'yo. Pinilit ko eh. Nag-aalala kasi ako dahil mula kanina umaga ay wala kaming komunikasyon ni Basil, sabi niya. Maghapong naka-off ang cellphone niya. Tuwing tatawag naman ako sa bahay nila ay palaging hindi alam nang nakakasagot sa akin kung nasaan siya. Kaninang tumawag ako, si Cynthia ang nakasagot. Nung una, ayaw rin sabihin sa akin kung nasaan si Basil. Pinilit ko lang. Pero yung dahilan kaya dinampot si Basil, ayaw pa rin sabihin? Tanong ni Patrick. Ayaw. Hindi ko nga maintindihan kung bakit. That's strange. Nakakaya siguro yung kaso. Baka nang rape si Kuya Basil. Sabat ni Kathleen mula sa backseat. Pwede. Ayaw ni Patrick. Wag naman sana, sabi niya. Pero wala na si Basil nang makarating sila sa presinto. Nakapagpiyansa na, sabi ng isa sa mga pulis doon. Mga 20 minutes pa lang silang nakakalis kasama ng abogado. Ano ho ba ang kaso niya? Nininervyos na tanong niya sa pulis. Hello? Boses ni Cynthia ang narinig na Janine sa kabilang linya. Cynthia, si Janine ito. Pwede ko bang makausap si Basil? Pakiusap niya. Kagagaling lang nila sa presinto. Gusto sana niya sumunod sa bahay ng mga ito, pero pinayuhan siya ni Patrick na umuwi na lang sila at tawagan na lang niya ito sa telepono. Magmamadaling araw na kasi. Hindi raw magandang magtalo o mag-away ng ganong oras. Mabubulahaw ang mga natutulog na tao doon. Ilang sandaling natahimik si Cynthia bago lito nagsalita. Natutulog na kasi si Kuya, ate. Pakigising. Hindi na nakikiusap ang tono niya kundi nag-uutos na. Natahimik ulit ito pero hindi niya na ulinigang inilapag nito ang receiver ng telepono. Parang tinakpan lang nito iyon ng kamay at may kinausap. O nag-isip lang ng panibagong alibay. Bukas na lang daw kayo mag-usap ni Kuya. Sabihin mo sa kanya, pag hindi niya ako kinausap ngayong gabi, ay hindi na ako makipag-usap sa kanya kahit kailan. Sabihin mo rin sa kanya na pag hindi niya ako kinausap ngayon, maniniwala ako sa lahat ng ibinibintang sa kanya. Mariin ang pagkabigkas niya ng bawat salita niya. Nawala ulit sandali sa kabilang linya si Cynthia.
Pagkaraan ng tila walang katapusang paghihintay, ay narinig na niya ang boses ng nobyo sa kabilang linya. Hindi totoo yun, maikling sabi nito. Bakit kailangang itago mo sa akin yung nangyari sa'yo? I was afraid na baka maniwala ka roon. Bakit hindi ako dapat maniwala sa biktima mo? Dahil hindi totoo ang sinasabi niya. She's lying. I will prove that in court. Baka matalo ka. May ebidensya siya. Huminga siya ng malalim bago uli nagsalita. Ba't kailangan gawin mo yun? Sinabi ko na sa'yo hindi totoo yun. Bakit mas naniniwala ka sa kanya? Because she has evidence. Halos pahiyaw na sabi niya. Hindi nakakibo si Basil. Akala ko desente ka, sabi niya. Janine, magkita tayo bukas. I can explain everything. Fabricated lang yung ebidensya niya. Huwag tayo rito sa telepono mag-usap. Mag-usap tayo ngayon. Pagod ako. Magulo pa ang isip ko. Baka hindi lang tayo magkaintindihan. Ano ba ang mahirap intindihin? Mahirap bang intindihin na may binaboy kang babae? At ngayon ay inirereklamo ng babaeng ito ang mga pinagagawa mo sa kanya? Mahirap bang intindihin yon? I told you she's lying. Ano ang motibo niya? Hindi siya humihingi ng pera sa'yo. You're the one who's lying. Damn it, Janine. Hindi mo kilala yung babae na yon. Baka hindi mo lang alam kung ano ang klaseng tao yon. Bakit mas paniniwalaan mo siya kaysa sa akin? Ni hindi mo pa yata siya nakakausap. Let me hear your story. Bakit kanya inaakusahan ng ganon? I don't know. Kilala mo ba siya o hindi? Hindi ito makasagot. Kilala mo ba siya o hindi? Ulit niya sa tanong niya. Nagkita ba talaga kayo o nagkausap ng gabing sinasabi niya? Hindi pa rin ito makaimik. You pig. Mariin at pasigaw na sabi niya rito. I hate you. Pagkatapos ay malakas na ibnaksak niya ang telepono. Ang inaasahan niya ay tatawag din agad ito at makikiusap na intindihin niya. Gagawin nito iyon kung natatakot itong mawala siya rito. Pero hindi nito ginawa yun. Simula ngayon ay malaya na siya mula kay Basil. According to the policeman we've talked to, this is what happened. Panimula ni Janine pagkatapos humigop ng baso ng kape niya. Nasa loob sila magkakaibigan ng isang coffee shop na mga sandaling yon. Nagkita-kita sila roon na mag-uwian. Tila kapwa-sabik ang mga ito na marinig ang kwento niya tungkol kay Basil. Kaninang umaga pa lang ay pilit siyang pinagkukwento ng mga ito sa telepono. May pinikap na babae sa isang bar si Basil. Prostitute yung babae? Putol na IC sa sinasabi niya. Yes. Nakilala niya yung babae sa bar. They had a negotiation. Nagkasundo sa presyo. Then, iniuwi ni Basil sa pad niya yung babae. As you both know, Basil is maintaining a separate bachelor's pad for himself, pero madalas pa rin sa bahay ng parents niya siya umuwi. Ang kwento ng babae, nag-uusap daw muna sila ni Basil. Then, napahinto siya sandali. Then what? Tila hindi makapaghintay na tanong ni Pauline. Then they started to make love. Nagulat daw ang babae dahil may pagkasadista pala sa sex si Basil. Si Basil? May pagkasadista? Tila hindi makapaniwala si IC. Yun ang sabi ng babae. Kung ano-ano raw kapabuyan ang ginagawa at gusto ipagwasan niya ni Basil. Nagulat din ako. Basil was always a gentleman pagkasama ko. Umaayaw na raw yung babae at gusto nang umalis kahit hindi na siya bayaran ni Basil, pero ayaw siyang pakawalan ni Basil. Kinumbinsi na lang niya si Basil na huwag na lang siyang saktan at babuyin. Pumayag naman si Basil. Pero while making love, napansin niya ang isang camera which was hidden na nakatutok sa kanila. It turned out that Basil was videotaping their lovemaking. Doon siya lalong natakot. Baka raw kung ano ang gawin ni Basil sa video. Umayaw na raw ulit siya. Pero ayaw pa rin siyang pakawalan ni Basil. Desidido na raw siya na iwan na si Basil. Kaso, determined din daw si Basil na may mangyari sa kanila.
Basil ended up raping the girl. Oh my! Halata ang paghihilakbot kay Pauline. May ekspresyon din ng pagkahindik sa mukha ni IC. Hindi nga lang ito mapagsalita. Nakanganga lang ito habang nakatulala sa kanya. If he raped the girl, bakit nakapagpiyansa si Basil? Tanong ni Pauline. Rape is not bailable. Hindi rape ang isinampang kaso ng babae kay Basil. Physical injuries at grave threat lang. Gusto lang daw niyang bigyan ng leksyon si Basil. Ayaw raw niyang mabita ito, pero ito ang problema ni Basil. Kinukumbinsi ng mga pulis yung babae na gawing rape ang kaso. Naikwento raw kasi ng babae na sinabi ni Basil na mahilig daw talagang pumikap ng babae ito at palagi nitong binivideo ang encounter nito sa mga babae. Napaka-gross naman pala ni Basil. Nang niririmarim na sabi ni Pauline. Akala ko napakalinis niya. Parang gusto manlumong sabi ni IC. Nashock din ako. Nalulumong sabi niya. Mabuti pala na hindi ako nagpakasal sa kanya. Imagine, kung kasal na kami saka nangyari to, baka nag-suicide na ako sa matinding kahiyan. Nadyaryo ba yung nangyari? Usisa ni Pauline. May mga reporters sa dyaryo at radyo na naka-station sa presinto na yon. Ouch! Bulalas ni Pauline. Siguradong lalabas yon sa mga dyaryo. Nag-a-attempt ba makipagbalikan sa'yo si Basil, Janine? Tanong ni IC sa kanya. Hindi. Nahihiya siguro. Kung may balak man siya, ay kalimutan na lang niya. Nandidiri ako sa kanya, aniya. Ako rin, sigunda ni Pauline. Kaibigan ko siya, ani ni IC. Pero hindi talaga maganda yung ginawa niya. Saka kung once lang niya ginawa, baka maintindihan ko pa. Ako, kahit minsan lang niya ginawa, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Bakit naman? Kasi, may tendency na ulitin niya yon. Kung naiiba-iba yung kasalanan niya, baka mapatawad ko pa. Pero yung ganon, oh God, nangingilabot siya tuwing maiisip niya ang ginawa ni Basil. Lumipas pa ang mga araw. Hindi na nagpakita pa kay Janine o kahit tumawag man lang si Basil. Hindi rin siya nagtatangka makipag-usap pa rito. Ang kanyang ama at si Patrick ang nakipag-usap dito. Both gave Basil the benefit of the doubt. Pero inamin ni Basil sa mga ito ang nangyari. Ang hindi nito inamin ay ang akusasyong palaging ginagawa nito iyon. Nagpasabi ito sa kanyang ama na ihingi ito ng tawad sa kanya. Nakikibalita siya sa kaso nito. Nasa korte na iyon. Walang ipinayo sa kanya ang pamilya niya tungkol kay Basil. Hindi siya pinayuhan ng sinuman sa pamilya niya na iwanan ito, ngunit wala rin nagsabi sa kanya na patawarin ito. Hinayaan siya ng mga ito na magdesisyon. Naniniwala ang mga ito sa kakayahan niyang magdesisyon para sa sarili niya. Si Charlie naman ay patuloy sa pagpapadala ng mga text messages sa kanya, pero halos puro forwarded pa rin ang mga yon. Hindi nito inuungkat ang tungkol kay Basil. Imposibleng hindi nito alam ang tungkol doon. Humingi na rin ito noon ng paumanhin sa kanya, kaugnay na hindi nito pagkakasabi sa kanya ng tungkol sa totoong hanap buhay nito. Tama ang hinala niyang naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon upang sabihin nito sa kanya ang totoo. Hindi agad ito nagtapat nung gabi magkasama sila dahil baka magbago siya ng isip at hindi na siya sumama rito. Nangangamba raw ito na baka may masamang mangyari sa kanya kapag nag-iisa na lang siya dahil nga nakainom na siya. With him, she was safe. Magtatapat sana ito noon sa kanya, pero naunahan niya ng pagsisinungaling na nobyo na niya si Basil. Hindi na nito nagawa pang magtapat ng totoong pagkatao nito sa kanya dahil binalot agad ito ng depresyon na malamang may nobyo na siya. Sinabi niyang naiintindihan niya ito, na hindi siya nagagalit dito. May karapatan pa ba siyang magalit dito sa kabila ng mga ginawa nito sa kanya nang gabi magkasama sila? Naipaliwanag na rin nito sa kanya ang dahilan kung bakit ito nasa lugar na una niyang kinakitaan dito. Nasiraan sa lugar na iyon ang sasakyan nito. Naghihintay raw ito ng kaibigan na dudulog dito. Nasa likuran lang daw nito ang kotse nito. Parang may napansin nga siyang sasakyan sa likuran niya noon. Pero iisipin ba niyang ito ang may-ari niyon? Ex-mate pa rin nito si Kathleen.
mas madalas magpalitan ng text messages ang mga ito. Kilala niya si Kathleen. Imposibleng hindi kinuwento nito kay Charlie ang nangyari kay Basil. May pagkatsismosa rin ang kapatid niyang ito. Ang inaasahan niya at ipinapanalangin pagkatapos niya makipagkalas kay Basil ay makikipaglapit uli sa kanya si Charlie na makikipagkaibigan uli ito sa kanya kung hindi man muli manligaw. Pero mag-iisang buwan na mula nang magkakaso si Basil ay hindi pa rin nagpapakita sa kanya si Charlie. Gusto na niyang isiping hindi na siya ganoong kaimportante ngayon para dito. Hanggang isang gabi, pagkagaling niya mula sa opisina, ay dinatnan niya ito sa bahay nila. Si Kathleen ang dinatnan ni Janine na kausap ni Charlie sa sala nila pagkagaling niya sa trabaho. What made his visit more unusual was the box of flowers and bars of chocolates placed on top of the table in front of him. Hindi na kasi nasundan ang unang pagdalo nito noon sa bahay nila. Imposibleng si Kathleen ang bumili ng mga iyon. Siguradong kay Charlie ang mga iyon. At kung ito man ang bumili ng mga iyon, siguradong hindi nito ibibigay kay Kathleen ang mga iyon. Dahil kung para sa kapatid niya ang mga iyon, di sana ay niabotan ni Charlie rito ang mga iyon. Sana ay hawak na ni Kathleen ang mga iyon. Sana ay nilalantakan na ng kapatid niya ang mga tsokolate. Kathleen loved chocolates. Hindi nito pinatatagal sa kamay ang anumang tsokolating mahawakan nito. Pero hindi. Nasa tabi pa rin ni Charlie ang mga iyon. May malapad ng ngiti agad si Kathleen nang makita siya. Parang kinikilig ito. May bisita ka, ate, sabi nito habang tumatayo. Parang ang intensyon agad nito ay magkasarilinan sila ni Charlie. Sumikdo agad ang dibdib niya. Para sa kanya nga ang mga bulaklak at tsokolate. Hindi siya mahilig sa mga tsokolate, pero kung kay Charlie manggagaling ang mga iyon, ay buong puso niyang tatanggapin at lalantakan. Aakyat na muna ako, ate, paalam ni Kathleen bago nito tinungo hagdan at umakyat. Kinindatan pa siya nito. Hindi niya ito pinigilan sa pag-akyat. Naupo siya sa tabi ni Charlie. Para nga pala sa'yo, sabi nito habang iniabot ang mga bulaklak at tsokolate sa kanya. Thank you, sabi niya. Hyperactive na ang puso niya sa loob ng dibdib niya. Naligaw ka. Dito talaga ang punta ko, nakangiting sabi nito. Bakit ka nagpunta rito? Nangungumusta lang. I'm fine. Ikaw? Mabuti rin. Bakit may props ka pa? Sabi niya na ang tinutukoy ang ibinigay nito mga bulaklak at tsokolate. Marahang tumawa ito. Bahagya rin itong namula. How was your day? Pag-iwas itong sagutin ang tanong niya. I told you I was fine and my day was fine. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit may props ka pa sa pagpunta rito. Kung may balak manligaw sa kanya si Charlie, ay pipilitin niyang pagtapatin na ito ngayong gabi. Hindi na siya makakapaghintay pa hanggang bukas. Baka kapag nagpaalam ito sa kanya ngayong gabi nang hindi naliligaw, ay tuloy na siyang hindi ligawan nito. She wouldn't take that risk. Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 24 na oras. Pwedeng kinabukasan, pagpasok nito sa trabaho, ay makakilala ito ng isang babaeng di hamak na mas maganda kaysa sa kanya. Pero hindi naman pala ito mahirap pa aminin. Props ko yan sa panliligaw sa'yo. Malakas na kumabog ang dibdib niya. Manliligaw ka sa akin? Tumango ito. I love you. I love you too. She wanted to scream. Pero hindi siya mapag-aapura sa pagsagot. Magpapakipot muna siya. Magpapalipas muna ako ng 2 o 3 araw. May pag-asa ba ako? Ang laki ng pag-asa mo. Ewan ko. Gusto mong sagutin na kita ngayon? Ang bilis naman yata nun. Hindi naman. Willing naman ako maghintay. Hanggang kailan ka pwede maghintay? Nakangiting tanong niya rito. Kahit kailan. 1 year, 2 years, 3 years, kahit 10 taon. Hindi ko naman patatagalin ng ganong katagal. Nakangiting sabi niya. Sa katunayan,
Ngayon pa lang, gusto na kitang yakapin at halikan. Halos 1 oras pa sila nag-uusap ni Charlie bago ito nagpaalam. Hindi pa rin ito inungkat ang tungkol kay Basil. Maybe, he was just being a gentleman. Parang hindi nga naman maganda na ungkatin nito si Basil. Baksak na si Basil. Natatakot siguro si Charlie na matapakan pa nito si Basil kung pag-uusapan nila ito. Pwede rin baka gusto ni Charlie na tuluyan na niyang makalimutan si Basil. Baka natatakot itong manariwa pa ang nararamdaman niya kay Basil kung palagi nilang pag-uusapan nito. Wala pa siyang 1 minuto nakakapasok sa kwarto niya ay sumunod na roon si Kathleen. Nakaalis na si Charlie. May malapad na ngiti uli sa mga labi ng kapatid niya. Nagtapat na? Tanong nito sa kanya. Sino? Pagmamangmaangan niya. Sino pa? Oo. Sinagot mo na? Hindi pa. Bakit? Kathleen, ngayong gabi lang siya nagtapat. Hindi mo dapat sinasagot ang isang suitor na 1 araw pa lang nagtatapat sa'yo. Baka ma-turn off sa'yo yung lalaki na yon. Alam mo naman ang mga lalaki, ayaw ng agresibong babae. That was the case 20 years ago, pero hindi na ngayon ate. Kontra nito. At least, in your case, si Charlie ang nagtapat. Yung ibang ang kaso alam ko, babae ang nagtatapat sa lalaki. Sino ngayon ang mas nakakahiya? Ikaw o sila? Kahit na. Baka sabihin nun, patay na patay ako sa kanya. Pag sinagot ko siya ngayon din. Saka baka nakakalimutan mong kailan lang kami nag-break ni Basil. Hindi ba totoong patay ka sa kanya? Hindi. Umingos na sabi niya. Bahala ka. Nagkibit balikat na sabi nito. Kakapakipot mo niyan, baka isipin pa ni Charlie na si Basil pa rin ang mahal mo kaya hindi mo agad siya masagot. Baka umatras yon sa panliligaw sa'yo. Baka hindi na uli makipagkita sa'yo yon. Baka mabalitaan mo na lang na may iba nang nililigawan yon. May magagawa ka bang kung sakaling bigla na lang siya mawala at manligaw sa iba? Wala. At least, pag sinagot mo na siya, may karapatan ka nang magtanong at maghabol kapag nabalitaan mong may iba na siyang pinagpapakwitan. Pag hindi siya nakapaghintay, that just shows na hindi niya ako talaga mahal. Okay lang. My feelings won't get hurt. Nagkibit balikat na sabi niya. Aray ko, ang sakit nun. Hindi pa ba napapatunayan ni Charlie na mahal ka niya? Napatunayan na ba niya? He told me na first day pa lang ng pagkikita nyo ay na-inlove na siya sa'yo. Na-inlove sa kanya si Charlie habang pinagmamasdan siya nito habang natutulog sa motel room? But she didn't dare ask him that. Hindi alam ni Kathleen o ng kahit sino sa pamilya niya na minsan ay natulog na sila magkasama ni Charlie sa isang kwarto. Baka kapag nalaman iyon ng pamilya niya ay pilitin si Charlie na pakasalan siya. Kung sa bagay ay okay lang naman sa kanya kung mangyayari nga iyon. Saka hindi siya naligaw na ibang babae kahit boyfriend mo na si Kuya Basil. Nagtiyaga siyang maghintay na maging available ka uli, which fortunately happened. Tuwing mag-uusap kami sa telepono, ikaw ang gusto niyang topic. Kung hindi mo pa alam kung gaano kakamahal ni Charlie, ako alam ko na. Mahal na mahal ka niya, kaya papayuhan kita. Huwag mo nang patagalin yung paliligaw niya at baka mabuliyaso pa yung pagiging magsyota nyo. Huwag mo nga akong pakialaman, kunwari ay sabi niya rito. Iningusan pa niya ito. Lumabas ka na, magbibihis na ako. Saka teka, sinabi ko na ba na mahal ko na rin siya? For your information, hindi ko pa siya mahal. Pag-iisipan ko pa, kaya maghintay siya. Pag-iisipan pa? Pagdududa nito. Bahala ka. Basta huwag mo sabing hindi kita pinalalahanan, sabi nito bago lumabas ang kwarto. Pagkasara nito ng pinto ay lumapit siya roon. Bumilang siya ng hanggang 10 sa sarili niya bago iniawang ang pinto at sumilip. Tiniyak niya na wala na si Kathleen sa labas ng kwarto niya. Isinara niya ulit ang pinto at hinagilap ang cellphone niya.
Tinawagan niya si Charlie. Hi, good evening. Nasaan ka na? Pasakali niya rito. Pauwi na. Tumikim siya. Mahal mo ba talaga ako? Oo. Handa akong patunayan yon. Hindi ba nakakahiya kung sagutin na agad kita? Kabibreak pa lang kasi namin ni Basil. Marahang tumawa ito. Bakit ka natawa? Tanong niya rito. Siyempre, para sa akin, hindi masama. Pero kung iba ang sasagutin mo, sasabihin ko, masama. Why did you ask? Iniisip ko na kasing sagutin ka. Napasigaw ito sa katuwaan mula sa kabilang linya. Bakit ka natutuwa? Tanong niya rito. Bakit hindi ako matutuwa girlfriend na kita. Anong girlfriend? Ang sabi ko, iniisip ko pa kung sasagutin kita. Hindi ba pareho rin yon? Hindi magkaiba yon. Ganun ba? Lumungkot ang boses nito. Pero balak naman na kitang talagang sagutin ngayon. I love you. Si ate, narinig ang sabi ni Kathleen mula sa likuran niya. Lumingon siya. Nakasilip ito sa pinto. Hindi pa raw mahal. Pag-iisipan pa raw. Umalis ka nga riyan. Natatawan taboy niya rito. Kaya na ni Charlie? Ani ni Pauline kay Janine. Ang bilis Magkausap sila sa telepono ng mga sandaling iyon. Nasa sala siya. Pagkatawag na pagkatawag niya kay Charlie, ay binalitaan niya agad ito. But I'm happy for you, sabi ni Pauline. I can feel that Charlie's the right guy for you. I wish magiging smooth na ang relationship nyo. No more tears, no more pain, no more headaches, no more scandals. Yung dalawang katatapos lang na relasyon mo ay parehong tainted ng iskandalo. Oo nga sana magdilang anghel ka. Mabait naman ako. Siguro naman, I deserve a smooth and happy relationship. Pero hindi nagdilang anghel si Pauline. Nakatanggap siya ng tawag isang araw mula sa nakatatandang kapatid ni Charlie na si Myra. Gusto nito mag-usap sila. She let her choose the place. Sa isang coffee shop sila bumaksak. Walang alam si Charlie sa pakipagkita kong ito sa'yo. Panimula nito habang magkaharap sila. But I won't mind kung sasabihin mo ito kay Charlie. Kanina pa lang napatungo siya sa coffee shop na yon ay kinakabahan na siya. Lalo pang tumitindi ngayong kaharap na niya at kausap si Myra. In fairness, Myra seemed amiable. Kahit pa seryoso ito habang kausap niya. Nabanggit na ito sa kanya ni Charlie minsan. She was 4 years older than Charlie. She was married, had 2 kids, used to work as an officer for a huge multinational company, but was now a full-time housewife to an executive of the same company. Walang idea si Janine sa kung bakit gusto ni Myra na mag-usap sila at kung ano ang pag-uusapan nila. Your boyfriend's name before Charlie was Basil, right? Tumango siya. Somebody told me about him, but it's not Charlie. What about Basil? He recently made the news. Bigla ay gusto niya manliit. Care to tell me about it? Wika nito sa kanya. A woman accused him of inflicting injuries on her and threatening to kill her. Ano ang ginawa niya sa babae? He had sex with her. He forced her to have sex with him. That's what I read in the newspapers. Pinupresa nga niya yung babae. Ano ba ang kaugnayan ng nangyari kay Basil sa relasyon namin ni Charlie? She was starting to get annoyed while Myra remained calm. Malaki. Sabi sa balita ay palaging ginagawa iyon ni Basil. Go directly to your point, please. Kung nagagawa ni Basil sa mga babaeng hindi niya kilala ang mga ganong kahalayan, pwede rin niyang gawin iyon sa mga nagiging girlfriend niya. Am I right? Hindi pa niya kailangan magbayad. No, hindi niya ginawa sa akin yon. Paano mo ako mapapaniwala riyan? It's the truth. Wala nangyari sa amin. Are you trying to tell me na
namumwersa ng babaeng hindi niya kilala si Basil? Pero yung girlfriend niya ay hindi niya ginagalaw? Yes, I'm trying to tell you that. I don't believe it. Napalitan na ng galit ang nararamdaman niyang kaba. Tumayo siya. Hindi kita pipiliting maniwala kung ayaw mo. Calm down. I'm not trying to provoke a fight here, sabi nito. Can you prove what you are saying? I'm leaving. Wala akong obligasyon sagutin ang mga tanong mo, sabi niya bago malis. Thanks for the coffee. Humakbang na siya palabas ng coffee shop. Nahagip ng mga mata niyang tumayo na rin ang kapatid ni Charlie at sumunod sa kanya. Sinabayan nito ang mabilis na paglalakad niya. Sabi mo hindi ka pa nagagalaw ni Basil. Does that mean you are still a virgin? Hindi siya sumagot. Please answer my question. Yes, I am. Are you willing to prove it? Tinapunan niya ito ng tingin. What do you mean? Let a doctor prove it. She was immediately aghast at the idea. No, I'm not gonna do it. How can you prove you're still a virgin? My future husband will know it. I'm not buying it. Paano kung niloloko mo lang pala yung future husband mo? Pwede ka ba niyang isauli sa mga magulang mo pag nalaman niyang hindi ka na virgin? Hindi siya sumagot pero nakakaramdam na siya ng galit sa kausap. Tinitimpil lang niya iyon dahil kapatid nito ni Charlie. Hindi na lang siya kumibo. Binilisan pa niya lalo ang paglalakad niya. I love Charlie. My whole family loves him. Ang gusto namin ay makatagpo siya ng isang babaeng disente. Yung may pagmamalaki niya, ani nito. Disente? Siya dati ang naghahanap ng disente. Ngayon, siya naman ang pinagbibintangang hindi disente. Naiwan na niya sa paglalakad ang kapatid ni Charlie. Hindi na ito nagtangkang humawol pa ulit. Siya? Hindi disente? Oh God. Muntik na sila magkalayo noon ni Charlie dahil ang akala niya at ang mga kaibigan niya rito ay hindi ito disente. Ngayon, nagbabanda na naman sila magkahiwalay ni Charlie dahil siya naman ang pinagbibintangan ng pamilya nito na hindi disente. Gusto niyang matawa sa katarantaduhan ng sitwasyon pero ang naramdaman niya ay may luha sa kanyang mga mata. Yesterday, your sister talked to me, sabi ni Janine. Bahagyang napakunot ang noo ni Charlie sa narinig na sinabi niya. He was driving her home. Sinundo siya nito mula sa opisina. Kung siya lang ang masusunod, ay hindi na lang niya uungkatin niyon kay Charlie. Hahayaan na lang niyang ang kapatid nito ang magsabi rito. Pero may uusapan sila ni Charlie na wala silang lihiman, na lahat na nangyayari sa kanila ay malalaman ng bawat isa. Si Ate Mayra? Tanong nito kahit isa lang naman ang kapatid nitong babae. Hindi rin siguro ito makapaniwala na kinausap siya ni Mayra. Tumango siya. What did she tell you? Tanong uli nito. Tungkol kay Basil. Kumunot uli ang noo nito. Kanina niya nalaman ang tungkol kay Basil. May nagsabi raw sa kanya. Ano ang sinabi niya tungkol kay Basil? Yung tungkol sa kaso nito? Ano ang pakialam niya roon? Yun nga rin ang iniisip ko. Ano ang sinabi niya tungkol sa kaso ni Basil? Iniisip niya na yung ginawa ni Basil doon sa babaeng nagpakulong dito ay ginawa rin sa akin ni Basil. Sinabi niya yon? Oo. Napailing nito. Gusto niyang patunayan ko na hindi pa ako nagalaw ni Basil. Sabi niya. Paano? She wanted me to see a doctor. Don't do it. I trust you. Parang hinaptos ang puso niya sa narinig. I really will not do it. I won't demean myself. Intindi mo na lang si ate, hiling nito. Hindi ka pa kasi niya masyadong kilala. Kaya nakakapag-isip siya ng ganon. Baka pilitin niyang patunayan ko na walang nangyari sa amin ni Basil. Hindi niya gagawin yon. Anong plano mo? Ipakilala ka sa kanila ng gusto. We'll have lunch sa bahay on Sunday. Iimbitahin ko sina ate at si kuya. Pati na yung mga family nila. No. Saka na siguro yung pamilya nila.
Sina Ate Myra at Kuya Dale na lang muna. Pagkilala ka na nila, pagbilib na sila sa'yo, sila na mismo ang magkukwento sa pamilya nila kung gaano ka-ideal na girlfriend para sa akin. Kinabahan siya. Namit ko na sila. Pero minsan pa lang. Dapat siguro, dalasan ko ang pagdadala sa'yo sa bahay para palagi ka nilang nakakausap. Lalo na si Ate Myra. Mabait yun, pero suspicious. Saka protective talaga sa akin yon. Tingin ko, akala nila, bata pa rin ako. Ako pa lang kasi ang walang asawa sa aming magkakapatid. I'm sure once they get to know you well, matutuwa sila na ikaw ang naging girlfriend ko. Saka, pag nakuha mo na ang tiwala ni Ate Myra, ipapamper ka nun. Linggo noon, alas 9 pa lang ng umaga, ay nakinadyan na si Charlie. Hindi pa ako nakakapagbihes sa lubong niya rito habang pumapasok ito sa sala nila. Bakit ang aga? Para mas mahaba-haba ang maging usapan nyo. Pinaupo niya ito sa sofa. Nasa simbahan pa ang mga magulang niya at si Kathleen. Katulong lang ang kasama niya sa bahay. Magbibis na ako, paalam niya rito. May bagong diary dyan para di ka mainip. Nakangiting sabi niya. Isa sa mga reklamo sa kanya ni Charlie tuwing lalakad sila ay ang paghihintay nito ng matagal sa pagbibihis niya. Binilisan niya ang pagkilos. Wala pang alas 10 ay bumabiyahe na sila ni Charlie. Mag-alas 11 pa lang ng umaga na makarating sila sa bahay ng mga ito. Nakaparada na sa harap ng bahay ang sasakyan ng dalawang kapatid nito. Naghihintay na marahil sa kanila ang mga ito. Automatikong sumikdo ang dibdib niya. Naabutan nila sa sala ang pamilya ni Charlie. Sinalubong siya ng ngiti ng mga ito. Hindi nga sinama ng mga kapatid ni Charlie ang kanya-kanyang pamilya. Hindi naging maganda ang pagtatapos ng nakaraang pag-uusap nila, pero nginitian pa rin siya ni Myra nang magtama ang mga mata nila. And her smile looked genuine. Gusto niyang matuwa. Baka napag-isip-isip niya na mali ang ginawa nitong pag-aakusa sa kanya. After the customary greeting, she braced herself. Nabanggit ko na kay Charlie na nag-usap tayo last Tuesday, panimula ni Myra. Magkakaharap sila sa sala. Nabanggit mo na rin pala sa kanya yon. Maiwan ko na muna kayo. Magalang na paalam ng ina ni Charlie. Titingnan ko lang yung pagkain sa kusina. Tumayo ito at nagtungo sa kusina. May pakiramdam siyang ayaw lang nito makinig sa magiging pag-uusap nila. Nabanggit kasi ni Charlie sa kanya na gusto siya ng ina nito. We're sad at what happened to your former boyfriend, sabi ni Dale. Ngumiti lang siya ng matipid. Ninenervyos siya. Hindi na siguro ako magpapaligoy-ligoy. Nakangiting pagpapatuloy ni Dale. So, we could dispose of this topic and we could talk on more pleasant things while having our lunch. Nabanggit na rin ni Myra sa akin at kay Papa yung tungkol sa naging pag-uusap nyo. And we agreed on one thing. What? Tanong ni Charlie sa mga ito. Obviously, he was unaware of what Dale was saying. Charlie, ani ni Dale, we have to be sure that this woman is clean. The brutal frankness of Charlie's brother shocked her. And what do you suggest? Tanong ni Charlie rito. Let a doctor examine her and determine whether what she's saying is true. No, tanggi ni Charlie. She's not going to do that. Paano natin ngayon malalaman kung totoong malinis nga siya at isang disenteng babae? Tanong ni Myra. Gusto niya maliit sa tinatakbo ng usapan. I trust her. I would know if she's saying the truth. Pagdidiin ni Charlie. Tila nagulat din ito sa tinakbo ng usapan. He probably was expecting a get to know you conversation but it didn't happen. Paano mo malalaman kung nagsasabi siya ng totoo? Ano bang malay mo kung naging laruan din yan ng dati niyang boyfriend? Tahimik lang ang ama ni Charlie, pero nababakas niya sa mukha nito na sang-ayon nito sa sinasabi ni Myra at Dale. Kung hindi niya kayang patunayan na hindi siya napaglaruan ng dating nobyo niya, I would suggest that you break up with her, Charlie, sabi uli ni Myra. Hindi na nakayanan ang pinag-uusapan.
Tumayo siya at halos patakbong tinungo ang pinto at lumabas. Hinabol siya ni Charlie. Pinigilan siya nito sa braso nang abutan siya. "Please, wag mo na akong ibalik sa kanila." Pakiusap niya habang nagpipigil na maiyak. "Aalis na tayo rito," sabi ni Charlie. Inalalayan siya nito na makalulan sila ng sasakyan nito. "Charlie," malakas na tawag ni Mayra dito mula sa pintuan. Hindi pa tapos ang pag-uusap natin. Hindi ito pinansin ni Charlie. Pagka sa kanya ay lumulan na rin to at pinandar na sa sasakyan. "Pagbalik mo rito, ang gusto naming balita mo ay wala na kayo ng babaeng yan," pahabol na sabi ni Mayra sa kanila. Nakita niya napailing si Charlie bago pinasibad na palabas ng bakuran ang sasakyan nito. "Ignore them," sabi nito habang nagbabiyahe sila. "Hindi nila ako mauutusan." Hindi siya kumibo. Napurnada pa yung lunch natin. Nangingiting sabi nito. "Favorite mo pa naman yung pinaluto ko. Alimango saka lobster. Hindi bale, hahanap na lang tayo ng restaurant. Itabi mo." Maya-maya ay hiling niya rito. "Bakit?" "Basta itabi mo." Tumalima ito. Pagkatabi nito ng sasakyan ay walang sabi-sabing hinagilap ng mga labi niya ang mga labi nito. Mariing hinagka niya ito. Tila nagulat ito sa umpisa pero sandali lang iyon at gumanti rin ito ng halik. Kumalas lang siya rito upang sumagap ng hangin. Pagkatapos ay hinagkan ulit ito. Mariing, matagal, matamis. "Handa akong patunayan sa iyo na walang nangyari sa amin ni Basil," sabi niya rito nang muli sila magkalas. "Take me anywhere you want." Masuyo ulit siyang dinampian nito ng halik sa mga labi. "No, we're not going anywhere. Naniniwala ako sa iyo. And I promise to respect you. Remember, we'll do it only on our first night." Sinundan nito ng ngiti ang sinabi. "Hindi naniniwala sa akin ang mga kapatid mo. Does it matter? Pipilitin nila maghiwalay tayo. I won't allow them. Gugulin nila tayo. Paano kung buong pamilya mo ang tumutol sa relasyon natin?" Ngumiti si Charlie. "Hindi mangyayari yon." "Mangyayari yon. Kakausapin at kukumbinsihin ng mga kapatid mo ang mga magulang mo. It won't be long before all your relatives will be against me. Lahat sila. Itatakwil ako. Lahat sila. Pipilitin kang ilayo sa akin. Kaya mo bang silang subayin kahit bantang kanilang itatakol kanila pag hindi ka nakinig sa kanila?" She was expecting a swift yes from Charlie, but she was stunned when she saw hesitation in his eyes. Nakitaan niya ito ng pagkabahala sa mga mata nito. She suddenly felt weak. "Kahit buong mundo ang kalaban ko, walang problema. Basta kakampi kita. Just remember to stay with me as my guardian angel." Hinagkadali siya nito pero agad siyang kumalas dito. May pagtataka sa mga matang tiningnan siya nito. "Iuwi mo na ako. Magla-lunch pa tayo." Agad na nakakita ng restaurant si Charlie. Kumibudili siya habang kumakain sila. Hindi na rin nagtangka pa ito na magkaroon sila ng masiglang pag-uusap. Pagkakain ay inihatid na siya nito. Hindi na rin nagtagal pa ito sa kanila. Binalikan niya sa isip ang itinanong niya kanina rito. Kaya ba nitong talikdan ang buong angka nito para sa kanya? Oo ang isinagot ito pero pakiramdam niya ay hindi ang talagang sagot ito. Dapat siguro ay ihanda niya ang sarili niya kung sakali mang mauwi rin sa wala ang relasyon nila nito. Pangatlo na ito. Hindi na yun bago sa kanya. Bagamat iyon ang magiging pinakamasakit. Mahal na mahal niya si Charlie. Kinabukasan, nakatanggap si Janine ng tawag mula kay Charlie. 3:00 ng hapon noon. "Hindi kita masusundo ngayon," sabi nito nang sagutin niya ang telepono. "Bakit? May tatapusin ako trabaho dito sa opisina." "Hanggang anong oras ka dyan?" "Hindi ko alam. Maaga na siguro yung makaalis ako rito ng 10:00. Ingat na lang." "Ingat ka rin." Matamlay na ibinaba niya ang telepono. Tatanungin sana niya si Charlie
kung pinagbabawalan na ba ito ng pamilya nitong sunduin siya. Baka hindi na masabi nito sa kanya na gusto na nito makipagkalas. Sasabihan sana niya ito na huwag na mahiya. Hindi naman siya magmamakawa rito kung ano ang desisyon nito at desisyon ng pamilya nito ay tatanggapin niya. Gaya ng sinabi niya, sanay na siya. Nagiging manhid na ang puso niya. Pagdating ng alas 5 ay kay Pauline naman siya nakatanggap ng tawag. Nagyaya ito manood ng sine at kumain sa labas nang malamang hindi siya masusundo ni Charlie. Isama raw nila si IC. Hindi pa niya naikukwento sa mga kaibigan niya ang nangyari sa kanila ni Charlie. Baka kapag ikinuwento niya yon sa mga ito, ay sabay pang magkomento ang mga ito ng ano ba yan, wala na namang nangyari sa relasyon mo. Ano ang magagawa niya? Hindi naman niya kasalanan kung mauwi man sa wala ang mga naging relasyon niya. Siya ba ang nagsinungaling at nangaliwa? Si Vernon. Siya ba ang baboy ng babae? Si Basil. Siya ba ang may pamilya makitid ang pag-iisip? Si Charlie. Wala siyang gustong gawin kundi maging isang mabuting kasintahan. She was faithful. She was understanding. She was caring, but why in the world couldn't she find happiness in her love life? Tinanggihan niya ang imbitasyon ni Pauline. Sigurado namang hindi lang niya maiintindihan kung anumang pelikulang panonoorin nila. Sigurado din siya na hindi niya malalasahan ang anumang pagkain na ipapakain sa kanya. Ang gusto niya, pag uwi niya sa bahay ay matulog na upang hindi siya makapag-isip ng mga bagay na magpapadugo lang sa puso niya. Ang tanging nagawa niya ay bumuntong hininga. Pero may dinatnan siyang naghihintay sa kanya sa bahay nang makauwi siya ng gabing iyon. Si Charlie, ang mga magulang nito, at ang mga kapatid nitong sina Dale at Myra. Kausap ang mga ito ng buo niyang pamilya. At mukhang masaya ang pinag-uusapan ng mga ito dahil naririnig niya nagtatawanan ng mga ito habang pumapasok siya. Nagulo agad ang isip niya. Masaya siyang sinalubong ni Charlie na makita siya nito. Napatingin lahat sa kanya ang mga kausap nito. Sinalubong din siya ng ngiti ng mga ito. Hi! Hinagkan siya ni Charlie sa pisngi. Bakit, Nari? I wanted to surprise you. Mamamanhi ka na kami. Nakangiting sabi ni Charlie. Hihingin ko na ang kamay mo sa mga magulang mo. And I think there will be no problem. May ekspresyon pa rin ng kalituhan sa mukha niya. Tila nasakyan naman iyon ni Charlie. I lied to them. Sabi ko sa kanila, dahil sobrang emotional tayo, ay may nangyari sa atin kahapon nang mag-walkout tayo sa bahay. At napatunayan kong totoo ang sinasabi mo. Apologetic sila bigla sa iyo. At dahil nga may nangyari na sa atin, sila na mismo nagsabi sa akin na pakasalan kita. At huwag ko raw kakalimutan gawing in grande ang kasal. I told you, when they like you, they will pamper you. Ang mga luhang pinipigil niya kanina pa sa opisina ay hindi na niya napigilang bumaksak ngayon. Ibang dahilan nga lang ang pagbaksak ng mga iyon ngayon. Matinding kaligayahan. Tinuyo ng mga halik ni Charlie ang mga luha niya. Nagkaroon sila ng in grande at memorable wedding. Nang unang gabi ng kanilang honeymoon, napatunayan ni Janine kay Charlie na totoo ang mga sinasabi niya, na hindi siya kailanman nagalaw ni Basil. Nasagot na rin ito ang gumugulo sa isipan niya na nakatulong upang maniwala siyang nalalapit na ang pagwawakas ng relasyon nila. Ang pagkabahala at tila pag-aalinlangan na nakita niya sa mga mata nito nang tanungin niya kung kaya ba niyang talikdan ang buong angkan nito para sa kanya. Gumuhit ang pagkabahala sa mukha nito. Nabahala ito dahil nakita nito sa mga mata niya na natatakot siya na baka nga may hindi magandang mangyari sa relasyon nila. Tila naramdaman nito na nangangamba talaga siyang magkahiwalay sila. I felt it's my obligation to erase your fear, sabi nito sa kanya. Katungkulan kong panatilihing panatag ang isipan mo. Kaya pag uwi ko, ay gumawa na agad ako ng paraan. Sinabi ko sa kanila na may nangyari sa atin para magkaroon ako ng responsibilidad sa iyo, na pakakasalan kita sa ayaw at sa gusto nila. But to my surprise, sila na mismo ang nagtulak sa akin na pakasalan kita.
Hinalikan ni Charlie si Janine sa noo. "Thanks for marrying me. Ngayon, magiging mahimbing na ang tulog ko sa gabi," sabi nito. "Bakit naman?" "Dahil safe lagi ang pakiramdam ko," nakangiting sabi nito. Imagine, may katabi akong anghel gabi-gabi. She smile back and then kiss him. Wala siyang pakialam kahit wala na siyang gawin buong buhay niya, kundi ang bantayan at alagaan si Charlie. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Janine at Charlie. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-ibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po, God bless at ingat po tayong lahat.